Magandang gabi po. Usok ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. Ako si Roy Cabonegro. At welcome po kayo sa Penguin Show. Ay, hindi pala Penguin Show to. The Penguin. Pareho kami mukhang penguin dito. Ganon. Nasa Alapa po kami. Okay. Ngayon ang pagtatalakayin natin, Karoy, itong umuugong-ugong. Ugong na naman yan? Nakudita. Kudita na naman? Oo, kudita. Pero hindi naman kay Makoy. Hindi. Kanino naman? Sa Senate President daw. Kay Cheese Escudero. At anong kaugnayan nito dun sa mas malaki pang mga issue? Okay. Ayan ang pag-uusapan natin. Shoot. Okay. Kudita sa Kasi Senado. kanina, meron nung kaming pero parang misaligned. So, ano natin yan? Okay. Ang sabi, may inamin sa Senado na may nagtangka. Okay, may nagtangka na i-unseat si Senate President Cheese Escudero. Allegedly, ang ilalagay ay si Senador Jinggoy Estrada. Si Pro Tempore. Si Pro Tempore. Si Pro Temp. Okay, Pro Temp. Second highest. Second highest. Na sa mga nakaraang po mga hearings, lalo na ng hearings ng Committee on Women and Children, ang naging parang laman ng balita ay si Jinggoy, si Ontiveros, at si Gatchalian. Okay. Taas sa pagtatanong. So medyo mataas-taas ang public awareness nga ni Jinggoy. No? At may nagsabi na baka nga daw si Jinggoy ang pumalit bilang Senate President. No? Ang tanong, Karoy, bakit magpapalitan ngayong nagkakaroon ng budget hearing, magkakaroon ng election? Bakit may mga ugong-ugong na papalitan ng Senate President? Baka yung interest ng presidente ay nalalagay sa alangan. Ano bang interest niya? Siyempre, kailangan ng presidente. Samantalang sinabi naman ng Senate President Escudero na i-assure niya na yung mga critical na mga legislation na kinakailangan ipasa na inendorso naman ni Makoy Jr., kanyang ipapasa. Tama yun. May assurance siya na gano'n. May assurance ang cooperation with the president. Pero, hindi pa rin minsan, hindi pa rin sapat yun. Okay. Dahil kung ikaw ay matalinong politiko, siyempre, ang gusto mo, yung nasa Senado, ikaw ay presidente, ay mga leader na papabor sigurado sa'yo. At madalas, sa mga ganyang mga leader, ay mga compromise na leader. Paano mo matitiyak yun? Siyempre, di pumili ka ng isa doon na medyo kompromisito. Ang ganon. Oo nga, no? Di ba? Tama. Kasi kung si Cheese, hindi mo pa alam kung saan siya papanig. Hindi mo alam kasi alas naman tumatayo kasi ng kung independence. i-destabilize mo, i-debilitate mo si Cheese, anong pan-debilitate mo kay Cheese? Ayun nga, baka nga wala pa. Baka si Hart lang. Pero yun, mahal naman. Pero alam naman targetin mo si Hart. Napakaganda nun. Napakatalo si Presidente. Anong ilalaban talo ka to kung kunyari, halimbawa, babanatan mo si Hart para makapunta ka kay Cheese Escudero. Magagalit sa yung mga fans club ni Hart. Isa na ako doon. Magagalit ako doon. Diba? Pagkaganda-ganda nun, biglang titirahin ko. Mahina. Di ba no, Matt? Di ba? Titirahin. Sana kung may pantapat si Presidente. Pati mahirap tirahin si Hart. Di ba? Titirahin mo. Mahirap yun. Hindi pwede. Di ba? Malabo. Malabo di ba? Malabo. Ano sinasabi mo kanina? Ikaw nagdo-double meaning ka. Wala ko sinabi Sabi ko walang pantapat si Presidente. Si Cheese. Wala ako kami sinasabi dito Sinasabi ko natin, yung titirahin si... Di ba? Sabi mo, titirahin mo si Hart. Hindi. Pantapat. Huwag natin titirahin. Hindi natin titirahin. Masyado ka naman, In fact, maganda yung pagkakaano sa isang fashion show. Ano? Naglakad si Hart. Tapos? Na yung sinuot niya, isang Hollywood celebrity, iyon din yung eksaktong sinuot niya. Red dress. Nakuha naman niya. Red dress. Nakuha naman. Ay, mas maganda pa. Hindi maganda. Kay Anne Hathaway. Hindi natapilok. Si Anne Hathaway. Hindi natapilok. Hindi, yung Thai yun. Thai ba yun? Cambodian? Hindi naglakad na parang... Hindi. Parang duckling. Okay, so, mukhang tama ka, Karoy. Kinakailangan, hawak mo sa liig yung Senate President. Kasi, pero bakit ngayon? Dati naman yung mga kasaysayan naman natin, pagka darating eleksyon, dapat
hindi pinapalitan ang Senate President. Kasi nga po, threatened din ang presidente. No? Di ba? Bakit? May ugong-ugong din na meron ding planong impeachment sa laban sa kanya. Ganon? Bakit naman siya impeach? Kasi nga may nangyari nitong huli na mukhang impeachable. Ba't impeachable ba siya? Dahil reguluan lang siya ng concert? Alam niyo po, bilang government employee, alam ito ng lahat ng government employee, di ba? Bawal sa government employee na tumanggap ng mga excessive na gift. So kahit bigyan ka, tapos hindi naman ikaw ang humingi, di ba? Hindi naman siya humingi. Pagdating niya, nandun na. Pero hindi mo tinanggihan, ay bawal yun. O ganon? Nakalagay yun sa ating, di ba? Batas. So, ibig sabihin, parang ina-equate mo sa impeachment. Itong nangyayari. Hindi ba impeachable? Pero hindi lang ba impeachment ni... Mamaya sa susunod nating talakayin yun. Okay. Focus lang tayo dito sa bakit. Dito muna. Of all, sa kasaysayan natin, ewan ko, wala akong naalala, no, mga kababayan, sa modern era, modern Philippine history, na malapit ang eleksyon, ipapalitan mo yung Senate President. There must be a reason for that. At di ko naman makita kung ano pang ibang... Unless may malaking threatening situation para sa presidente sa loob ng Senado. Sa kapangyarihan ng Senado. At isa lang naman ang kapangyarihan ng Senado at ng lower house na talagang tatamaan ng Pangulo maliban sa budget. Yun madali lang, 10 minutes, ayos na eh. So, ibig mo sabihin may isa pang kapangyarihan ng Kongreso na maaaring tamaan ng presidente. Ibig mo sabihin kung magkakaroon man ng impeachment laban kay Marcos Jr., hindi sila sigurado dito kay Chis Escudero. That's right. Kaya nila papalitan si Chis. Di umano ito nag-raise na. Di umano, Senador Jinggoy Estrada ang papalit. Well, kung sino ang mas hawak o mas mahahawakan nila sa leeg, o maaaring hawak na nila sa leeg, palagay ko mas papaboran nila. Ibig mo sabihin, hawak nila si Senador Jinggoy? Kahit naman sinong presidenteng nandyan. Bakit mo nasabi yun, by the way? Kasi ang kalagayan ni Senator Jinggoy ay medyo alanganin. Bakit alanganin? Convicted felon po siya na senador, di ba? Di ba, naka-appeal lang naman ang kanyang kaso. Hindi wala pang final resolution sa Supreme Court na ba? Nasa Supreme Court na ba? Pero, nandun na siya sa ganun. Kahilera siya ng mga convicted. Alangan yun. Kasi anytime na may schedule yung sa Supreme Court, maapektuhan siya. So, madali siyang galawin. Madali siyang, in short, very fragile ang kanyang Hindi katulad ni Chis. Di tulad ni Senator Escudero na wala kang namang maibabato sa kanya. Kung meron man, ay hindi pa nakikita. Ang tabayanan po natin yan, Bali, ang hinuha natin, ano pa ang hinuha? Hinuha, yung mga malalalim na Tagalog. Pagkakaporma. Di ba yan yung hinuha? Ang hinuha namin dito ay, may kaugnayan po yan sa yung nagaganap sa Senado ngayon sa pinaprepare na impeachment ay hindi lamang po dun sa, kasi yung kay McCoy Jr. medyo malayo-layo pa yan prepare po dito sa allegedly impeachment plan laban sa pangalawa. Hindi dun sa una, pangalawang Pangulo. Na narinig pa na natin yan. Sabi mismo ng Vice Presidente, narinig na yan at pinagsusapan ng mga legislators noong pang last year. Bahagi daw yan ng isang taktika para siya ay matanggal bilang Vice Presidente. So, mukhang logical yung sinabi mo dahil kailangan siguraduhin kung sino man yung nagpapakana ng impeachment laban kay Sara, siguraduhin na ang Senado at ang Kongreso ay kontrolado. Kontrolado nila. Kasi kung hindi, walang impeachment na mangyayari. Kasi political yan Kung ano man ang counter-impeachment na maaaring gawin, ay maaari ding makontrol. Pero tandaan mo, Roy, hindi lang Senado at Kongreso ang umuupo sa impeachment panel. That's right. Umuupo din ang Chief Justice ng Justice na si Hismundo. Na-appointed nung panahon ni Duterte. Correct. Ngayon, whether loyalty niya sa Duterte or talagang papanindigan niya yung inaasahan nating mga Pilipino na siya ay magiging objective and above everyone else, delikado kung sakaling may bias si Supreme Court.
Iwanan po natin ng ganyan yan kasi continuing development yan. Tumutok lang ho kayo dito sa Current PH o sa Current PH TV para sa mga karagdagan at mga susunod pa kasi hindi ho natin tinatapos itong discussion sa ganyan eh. Marami pa hong mangyayari mga kababayan sa mga susunod na panahon. At antabay lang ho kayo, subscribe, like dun sa aming button para mas maingganyo naman kami ni Roy dito na mag-reveal sa inyo ng mga confidential information. Saka ituloy nyo yung mga ginagawa nyo kaming reels and short. Nakakatulong po yun. Oo. Kung trip nyo yung mga pinagsasabi namin dito, chap-chapin nyo. Gawin yung reels and short. Ginagawa po ng iba. Kaya umiikot din po yung Sapagkat ating kami po ay episodes. after lang sa katotohanan. Maraming salamat po mga kababayan.